Gumamela Celis, isang pangkalahatang agimat o gamit. Nais mo bang malaman ang bisa ng agimat at gamit na ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging kapangyarihan, bisa at pinagmulan ng Gumamela Celis. Bakit nga ba ito sinasabing isang mabisang bagay ng mga antingero? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gumamela Celis. Narinig mo na ba ang salitang ito? Ang Gumamela Celis ay isang uri ng bunga ng kahoy na kadalasang matatagpuan sa mga kabundukan sa gawing Kabisayaan. Gumamela Celis o Celestial Hibiscus, isang mahiwagang bulaklak na nagmula pangaraw sa mga mahiwagang metolohiya ng mga anting-anting. Ang mga agimat gaya ng Gumamela Celis ay bahagi na rin ng paniniwalang pangrelihiyon. Nabanggit din sa banal na kasulatan na bago pa man likhain ng Diyos ang sanglibutan, naisip niya na kung sakaling lilikha siya ng mga bagay-bagay ay kailangan niya ng kasangguni. Ang Gumamela Celis na kumakatawan sa 5 titik o letra na Maria o Miriam sa lingwaheng Syrian, na ang ibig sabihin ay kataas-taasan. Kaya naman ang Gumamela Celis ay pinaniniwalaang isang makapangyarihang salita o bagay na kumakatawan sa M bilang Maris, A bilang Amantissimo, R Rexum, I Imperator, at A bilang Altissima. 5 letra na gaya ng bulaklak na mayroong 5 talulot o petals. Ito na nga ang Gumamela Celis o bulaklak ng langit at lupa. Kaya naman dito sa atin sa Pilipinas, partikular na nga sa Mount Banahaw, ang Gumamela Celis ay pinaniniwalaang isang epektibong pampaswerte o money magnet, isang mabisang panghatak ng swerte o pera kung gagamitin mo sa pagninegosyo. Pinaniniwalaan din na anumang hiling mo ng pag-asenso sa buhay ay matutupad sa tulong ng Gumamela Celis. Mainam din itong pangontra sa mga tao na mayroong masamang tangka o balak sa iyo. Mayroong isang natatanging kwento dito sa atin sa Pilipinas na nauugnay nga sa Gumamela Celis. Sa isang liblib na kabundukan di umano na bahagi ng Sultan Kudarat, na tanging pangangaso ang ikinabubuhay, ay mayroon daw silang natuklasan. Habang sila ay nanghuhuli ng mga baboy ramo o ligaw na baboy, nagtatakang hindi raw ito tinatablan ng pana o sibatman. Kaya nakaisip sila ng ibang pamamaraan gamit ang bitag o trap sa Ingles. At nang kakatay na nila ang baboy na kanilang nahuli, ay nakakuha sila ng mga bunga sa tiyan nito. Kaya simula nga noon ay ginawa na nilang kwintas ang mga bungang ito, sa paniniwalang ito ay isang mabisang gamit at proteksyon. At ito na nga ang bunga ng Gumamela Celis. Isang bunga na kapag natuyo ay animo isang bulaklak na mayroong 5 petals o talulot. Ang Gumamela Celis din ay ibinebenta sa ibang bahagi ng Asya na ginagamit naman bilang pang-asim sa mga lutuin at mabisang gamot sa ilang karamdaman. Ang bungang ito ay mula nga sa puno ng dao o Dracontomelon tree na karaniwang tumutubo sa mga isla dito sa atin sa Asya, gaya na nga ng Pilipinas. Isang puno na tumataas hanggang 148 talampakan. Ang Gumamela Celis ay naihahalin tulad rin sa Rudraksha beads na karaniwang ginagamit ng mga Hindu sa relihiyong Hinduismo. Kaya ang Gumamela Celis ay isang mainam na gamit pang proteksyon, pangpaamo at pangpaswerte. Nais mo rin ba magkaroon nito?
ito ay kadalasang mabibili online. Subalit kung mayroon kang kakilala mula sa probinsya, ay magpahanap ka na lamang. Nais mo ba ng isang mabisang panggayuma? Isang sangkap na madali mo lamang mahanap. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang isang mahusay na panggayuma na maaari mong gamitin upang mapasa iyo ang sinisinta mong dalaga o binata o maging ang iyong asawa upang lalo pang tumibay ang inyong pagsasama. Pamilyar ka naman siguro sa prutas na orange o dalandan. Masarap itong kainin, di ba? Isang prutas na matamis at sa kulay pa lang ay tiyak na matatakam ka na. Subalit batid mo ba na ang prutas na dalandan o orange ay isa palang panggayuma? Subalit bakit nga ba kailangan pa natin ng panggayuma? Ito ay upang mas mapatindi natin o maging komportable ang nararamdaman ng isang tao para sa iyo. Mayroong mga gayuma na ginagamitan ng orasyon at dasal, at gayuma na gaya nito na mag-i-enhance ng iyong karisma upang ikaw ay kanyang mapansin. Sa tuwing kakain ka ng orange o ng dalandan, ay itabi mo ang mga balat nito sa halip na itapon. Patuyuin ito at ilagay sa pulang supot at parating dalhin saan ka man magpunta. Maaari mo rin itong samahan ng pinatuyuring bulaklak ng dalandan. Sa tulong ng love charm na ito o ng panggayumang ito, anumang sitwasyon na nauugnay sa pag-ibig o pagdidesisyong pang pag-ibig ay magiging malinaw agad ang lahat. At higit sa lahat, ito rin ay isang mabisang pampaswerte. Kung sakali naman na ikaw ay naguguluhan na sa iyong kasalukuyang buhay pag-ibig o karelasyon, maligo ka lamang ng tubig na sinangkapan ng balat ng orange upang ikaw ay malinawan at higit na makapag-isip ng tama. Gayun din kung ikaw ay hindi kaagad mabuntis. Gawin din lamang ang parating pagdadala ng pinatuyong balat ng orange o kaya naman ay ang paliligo sa pinagbabara nito. Sapagkat ang puno ng orange ay may kakaibang karisma o kapangyarihan sapagkat ito ay namumulaklak kasabay ng kanyang pamumunga. Ang orange din ay isang mainam na pampaswerte sa negosyo man o sa tahanan at mainam ding pangproteksyon sa mga negatibong enerhiya. Ang pagtatanim raw ng puno ng orange sa inyong hardin ang isang magandang halimbawa. Sadyang maraming hatid na biyaya at charm at pampaswerte ang orange na ito o dalandan. Nabusog ka na ay maaaring maging maswerte ka pa at sa huli ay baka mahanap mo na rin ang iyong one true love. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magpatuyo ka na ng balat ng dalandan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibag.